malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to
Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. 27 tayo ngayon ng Nobyembre 2025. Huwebes na ho ngayon dito sa Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM tinangka umanong i-blackmail ng abogado ni Saldico para wag kansilahin ang pasaporte nito. Saldico, itong tractors, pinakakasuhan ng plunder at graft sa ombudsman. Senator Chis Escudero, inabsolto naman ang COMELEC sa issue ng 30 million peso campaign donation. Education Secretary Sani Angara umalma sa pagsasangkot sa kanyang ama sa budget insertion. Bureau of Customs nagbabala naman laban sa peking FB account ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Severe Tropical Storm Bervena napanatili ang lakas habang kumikilos patungong West Philippine Sea, palabas na ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, napanatili ng Severe Tropical Storm Bervena. Ang lakas nito habang kumikilos patungong West Philippine Sea, palabas na ng bansa. Tulitong namataan sa northeast ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Taglay pa rin ang lakas na hangin 75 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot naman ay 115 km bawat oras. Kumikilos ito ng pa-westward sa bilis na 15 km bawat oras. Ayon sa Pag-asa, ang shear line ang siyang magpapaulan sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, habang ang Northeast Monsoon naman o amihan ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Asahan naman ang maulang panahon sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Zambales, Bataan, Lubang Island at Palawan, epekto naman ng Bagyong Bervena at ng shear line. Uulanin din ang Ilocos Region at Batanes dahil naman sa Northeast Monsoon o amihan, easterlies ang makakaapekto sa Quezon at Camarines Norte. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga kababayan natin dyan po sa Norte. 2 individual ang napaulat na nawawala sa Negros Island Region dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Bervena at ng shear line. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kasalukuyan pang biniberipika na turay report na mula sa Bai City at La Libertad sa Negros Oriental. Sa ngayon, wala pa naman na niyang kumpirmadong sugatan o nasawi dahil sa naranasang sama ng panahon o pagtama ni Bervena. Aabot naman sa 79,000 families o higit sa 275,000 individuals ang naapektuhan ng bagyo sa 473 barangay. Yan po ay sa mga rehiyon ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Caraga. Umapila ng agkarantulong ang lalawigan ng Oriental Mindoro matapos ang pananalasa ng Bagyong Bervena. Ayon kay PDRRMO Officer Rem Temena, higit sa 5,700 families o nasa mga 22,000 individuals pa ang apektado ng sama ng panahon dahil pa rin sa bagyo at ng shear line. Sabi ni Temena, 2 araw na walang tigil ang ulan sa lalawigan, kaya mabilis ding umapaw mailog dahilan para makaranas ng pagbaha ang maraming barangay. Sa ngayon ay under verification pa ng PDRRMO at ng mga lokal na pamahalaan ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyo, partikular na sa agrikultura na pangunahing kabuhayan ng mga residente. Dito ma'am sa mga binaha sa amin ay sa agriculture po, pagsasaka po ang kinabubuhay ng mga mostly affected po nating mga kababayan, mga kabarangay. So yung report po ng damage, extent po ng damage sa agrikultura ay hindi po namin masabi dahil nga po
sa ngayon po inananatiling may mga tubig pa sa mga palayan. So yung ating pong Ardana team sa pangunguna po ng mga local government kasama po ang Municipal Agriculture Office ay hindi pa rin po nakakapag-ikot para po malaman kung extent po ng damage sa agrikultura. Tulungan ho natin sila. Kung hila tayong maipapadala, isama ho natin sa ating dasal. Naglaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ang mahigit sa 32 million pesos bilang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino at ng Super Typhoon Uwan na nag-iwan din ng malawakang pinsala sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang nasabing halaga ay ginamit para makabili ng 31,000 relief packs. Naglalaman ng pagkain at mga non-food essentials, ipinamahagi ito sa mga apektadong lalawigan. Sabi ni Chairman Tenco, 15,000 relief packs ang naipamahagi sa mga Region 6 at 7 sa pamamagitan ng Office of Civil Defense. Halos 17,000 relief packs naman na nagkakahalaga ng 18 million ang ipinadala ng PAGCOR sa mga naapektuhan ng kalamidad sa Camarines Sur, Catanduanes, Aurora, Batangas, Bulacan at Negros Occidental. Tiniyak ni Chairman Tenco na ang PAGCOR ay laging handang tumulong, magbigay ng suporta sa ating mga kababayan sa anumang panahon, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Maganda umaga, Pilipinas! 13 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Gandahan yung sagot, 18,000. 18,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Yung first item ay gawa sa papel, yung pangalawang item naman ay gawa po sa metal. Madalas nakikita sa mga eskwela, lalong-lalo na sa abroad. Dito sa mga university meron din yan. Tapos sa mga airport, meron din ho sa mga parke. Marami ho yan. Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer batch. Ayan, sagot na! Maganda umaga, Pilipinas! Ito pa. Sige, total magpapasko eh. Sige, malaman natin, ano bang wish nyo ngayong Pasko? Ayan, wag lang yung wish na katulad nung kay Cara David, Si Ate Cara, iba din mag-wish eh. Sige. Ano ang wish nyo ngayong Pasko? Ayan, Ayan. Yan lang po ang sasagot ninyo. Tapos may 1,000 premyo din, doon sa ating mapipiling makakausap natin mamaya. Araw-araw kakausap tayo dito ng anong wish nyo ngayong Pasko, Ito. Padala nyo inyong sagot sa 0919-282-6485. Yan po yung ating text line, Ayan. Padala nyo, 0919-282-6485. Ano ang wish nyo ngayong Pasko? Maganda umaga, Pilipinas! Nahaharap sa reklamo ang 8 pulis na botas na manoy ng torture naman sa 2 suspect sa kasong murder sa loob mismo ng police station. Ayon kay Police Brigadier General Randall Tuanyo, tagapagsalita ng Philippine National Police, ang naturang mga lespo ay nahaharap sa reklamong grave misconduct, serious irregularity in the performance of duty, conduct unbecoming of a police officer at paglamag sa Anti-Torture Act. Sinabi ni Tuanyo, 2 complaints ang inihain laban sa 4 na staff sergeant, 1 master sergeant, 1 corporal at 2 patrolman. Batay sa initial na report, nagtamo ng sugat sa katawan ang complainant matapos pagbubugbugin habang pilit na pinapaamin hinggil sa shooting incident na nangyari noong November 3. Kaya ngayon po ay kausap nila yung abogado ng mga complainant at yung 8 polis na nabanggit ngayon sa police stations na binibigyan po sila paugnay ng mga penal na kaso sa kanila. At ito po ay within the day action ang po ng chief of police kung ano po action taken na gagawin po nila. Di mo sabi nila, sasagutin nila yung mga complaint na sila. Ano ba yan?
Nung isang araw, nitong early this week, nang rape na mga pulis. Ito na mga yun, ng torture. Sinimula na ng Philippine National Police Internal Affairs Service ang investigasyon laban sa 8 pulis na botas na inakusahan namanong ng torture ng 2 lalaki upang paaminin sa isang krimen. Ayon kay IAS Inspector General Brigido Dulay, iniutos niya ang motu-proprio investigation matapos namanong bugbugin ang mga biktima sa loob mismo ng himpilan ng pulisya. Pabiling din ang kompletong case record ang IAS mula sa NCR Field Office. Samantala, ginitaman ang PNP spokesperson si Brigadier General Randall Tuanyo, itinuturing ng mga pulis na harassment ang reklamo laban sa kanila. Nakahanda din daw silang sagutin ang paratang. Ayon naman sa abogado ng mga biktima, ito po si Attorney Sid Stephen Antesa, malinaw ang ebidensyang nagpapakitang tinorture ang kanyang kliyente. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 17 makalipas ang alas 4 ng umaga. Alam niyo kasi, kuminsan yung mga pulis, di ba? Ang mindset nila yung mindset ng pananakit, di ba? Hindi ho naaalis kasi meron ho akong experience na namin to. Meron akong pamangking pulis, napasama siya sa isang bagong grupo. Nalipat siya doon. Alam niya bang acceptance sa kanya? Reception? Gulpi. Binugbog sila ng 2 niyang kasama. Yun daw yung reception right sa kanila. Hindi ko naman maintindihan. Tapos na sila mag-training. Nung ma-assign sila sa isang unit, ang reception daw sa kanila, gulpi. Pambira, no ha? O kaya naman, nung may papasok na naman bago, gano'n naman ang reception nila. Panggugulpi. General Tateng, what is happening? Magandang umaga, Pilipinas! Nasamsam ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng Port of Clark ang 807,000 na halaga ng high-grade marijuana kush isinilod sa loob ng Labubu Stop Toys. Pati si Labubu ginagamit na ngayon pang smuggle. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, idiniklarang keychain ang kontrabando, isinilid sa 2 kahon na may timbang na 538 grams. Dumating sa bansang parcel mula Hong Kong noong November 15 at dadalhin sa Binyan, Laguna. Na-discover ito ng sumalang sa X-ray Inspection Project o XIP ng BOC at doon nakita ang kahina-hinalang imahe. Inilabas na ang warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at District Collector Jarius Reyes ang mabilis at maayos na aksyon ng mga tauhan nito sa pantalan, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno. Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang isang 13 anyos sa batang lalaki matapos magulungan ng 10-wheeler truck sa Tondo, Maynila. Sa ulat ng pulisya, bagong pa man ang insidente, nakita na ang bata na naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan habang tumatawid sa daan. Ayon sa investigasyon, nag-overheat ang truck. Kaya ipinarada ito sa glit ng driver para maglagay ng tubig sa radiator. Nang buksan ng makina para paandarin, narinig umano malakas na tunog ng driver kaya't muli itong inihinto ang sasakyan. Dito na tumambad sa kanya ang wala ng buhay na katawan ng biktima na nagtago pala sa ilalim ng truck habang naglalaro. Magandang umaga, Pilipinas! Charis Pempenko o mas kilala bilang Jake Cyrus nagbabalak baguhin muli ang kanyang pangalan. Jake naman, paano ka naman sisikat kung palit ka ng palit ang pangalan? Yan po ang ibabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel. Well, mula sa pagiging Charis Pempenko, ginawang Jake Cyrus ang pangalan ni Charis nung ito ay maglantad ng tunay niyang gender. Aba, binatikos ng kung sino-sino at kung ano-ano ang mga naranasan ni Charis na mga masasakit na salita, pero tiniis iyon ni Charis dahil gusto niyang ipakita umano kung sino talaga siya at kung ano ang pagkatao niya. Pero sa pagkakataong ito, mula sa Jake Cyrus ay nag-iisip na naman itong si Charis na baguhin ang kanyang pangalan.
Aba, naiisipan na naman ang naturang singer na gawin itong Charles. Mas malapit daw sa pangalang Charis. Well, usap-usapan. Kaya daw gustong magpalit ng pangalan nitong si Jake Cyrus ay parang minala siya sa pangalang Jake Cyrus. Kasi unti-unting nawala yung kanyang mga ipon, ang kanyang mga projects, hanggang sa maliliit na gigs na lang ngayon ang pinupuntahan ni Jake Cyrus sa Amerika. Well, sa totoo lang, anumang pangalan ang gustong ibigay ni Charis sa kanyang sarili, buhay niya yon. Ang importante, suportahan na lang natin siya dahil doon masaya ang naturang singer. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Akala ko ang ipapangalan ngayon kay Charis, Sandra. Di ba? Si Charis. Ang pangalan daw ni Charis, Sandra. Alam niyo na ano ibig sabihin nun. Pinasaniya naman ng Department of Agriculture at ng National Dairy Authority ang 59 million peso Geraldinho Stock Farm, ang flagship dairy development facility na naglalayong pabilisin ang pagpaparami ng mga hayop, palakasin ang lokal na produksyon ng gatas at mapagandang kabuhayan ng mga Pilipinong dairy farmer. Ang Nueva Ecija Stock Farm ay magsisilbing pangunahing palahian o pagpaparami ng bansa, pagpapaunlad at acclimatization hub para sa imported na mga gatasang hayop. Sa sandaling ganap na makondisyon ang klima sa Pilipinas at gayon din sa kapaligiran ng sakahan, ang mga hayop ay dideploy sa dairy multiplier farms at kalaunan sa mga maliliit na mga magsasaka sa buong bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., target ng pasilidad ang mas pinakamalaking balakid, yung pong kakulangan ng produktibong katasan ng mga hayop. Pero at least meron tayong gatasang gobyerno. Hindi naman daw tayo papayag ayon kay Secretary Laurel na bumaba ang supply ng gatas sa bansa. Kung hindi natin palalakihin ang ating kawan ng mga hayop ay sa kalihim, mananatili tayong umaangkat at patuloy na mawawalang oportunidad para sa ating mga magsasaka. Magandang umaga, Pilipinas! Binuksan na ng Judicial and Bar Council ang application para sa dalawang Associate Justice post ng Sandigan Bayan at ng Court of Appeals. Matatandang nabakante ang naturang mga posisyon sa Sandigan Bayan noong September 1, kasunod ng pagkakatalaga kay Associate Justice Teresa Dolores Gomez Estuesta bilang Court Administrator. Babakantihin naman ni Associate Justice Catherine Manahan ang kanyang pwesto sa Court of Appeals sa January 2. Malapit na rin 2026 dahil sa compulsory retirement. Ang mga application o rekomendasyon ay maaaring isumite online sa www.portal.judiciary.gov.ph hanggang Enero 12 ng papasok na taon. Magandang umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today, Kunot nung ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Inabsuelto ng Commission on Elections si Senator Francis Jesus Canero sa paglamag sa election law dahil sa 30 million peso campaign donation na kanyang tinanggap. Ayon sa COMELEC resolution, walang nakitang paglamag ang Political Finance and Affairs Department sa donasyon ni Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development, na 30 million pesos para sa kandidatura noon ni Escudero noong 2022. Sinabi pa ng COMELEC walang nakitang ebidensya ang PIPAD na nagpapatunay ng donasyon na nasa Statement of Contributions and Expenses ni Senator Escudero ay galing sa Centerways. Ayon naman sa COMELEC, magkaiba kasi ang legal na personalidad ni Lubiano at ng Centerways at walang basehan para sabihin corporate funds ng kumpanya ang napunta sa kampanya ni Senator Cheese. Inirekomenda rin ng PIPAD na tapusin ang investigasyon dahil sa kawalan ng ebidensyang susuporta sa reklamo. Nagbabala naman ang Bureau of Customs sa publiko laban sa mga peking Facebook account na nagpapakilalang si Commissioner Ariel Nepomuceno. Naku, usong-uso ito ngayon
Paglilinaw ni Pomoceno, hindi ito ang kanyang official Facebook account. Ginagamit din niya ang naturang peking account ng ang kanyang pangalan para mag-comment at mag-spam sa FB comments na lumilikha ng maling impresyon. Ang paalala ng BOC sa publiko, manatiling mapanuri, agad na report ang naturang peking account. O kung kayo may masusumpungan na katulad ho niyan, huwag niyo na hong paniwalaan. Dami na. Ewan ko naman talaga dito sa mga buwisit na ito, no ha? Hindi pa maubos-ubos, ano ha? Lord, ito gumagawa ng ganitong klase ng katarantaduhan, baka po pwede hong agahan na ho ninyo ang kuha sa kanila. Maganda umaga, Pilipinas! Bagong public market over the sea. Aba, itinayo sa Island Municipality ng Sitangkay, Tawi-Tawi. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kayang Angel. July 2022 nung inilunsad ang groundbreaking ceremony para sa construction ng public market over the sea sa island town ng Sitangkay, Tawi-Tawi na isa sa mga naka-avail ng programa ng nooy nakaupong si MILG Minister Attorney Nagib Sinarimbo. Matapos ang almost 3 years na construction sa nasabing public market on steel, heto at nakompleto rin sa wakas sa kabila na napakaraming naging challenges sa pag-construct ng naturang proyekto tulad na lamang ng distansya ng lugar sa kabihasnan na pinagkukunan ng construction materials. Ang stilt design ng naturang public market building ay inihango sa actual condition ng Island Municipality ng Sitangkay kung saan ito ay nasa gitna ng laot. Magugunitang ang programang ito ay nilunsad sa buong BARM region ng nooy MLG Minister Sinarimbo na ngayon miyembro na ng Parliament. May mga municipal hall, police station, fire station, barangay halls ang naitayo sa iba't ibang munisipyo ng BARM as far as Sitangkay and Sibuto na naramdaman ang pagpapahalaga ng nooy ministro ng MILG BARM. Sa pahayag mula kay Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo, excited siyang balikan ng Sitangkay upang personal na makita ang proyektong ito sa isang malayong bayan ng Sitangkay kung saan nagmula ang kanyang paboritong sikat na awiting Baleleng. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Doon pa na nag-umpisa yung gantang Mutya ka binili. Sorry sintonado boses ko ngayon. May ubo 29 na makalipas ang alas 4, si Senator Bongo ang tumatayong sponsor ng 4 ahensya ng pamahalaan para sa pondo nila sa susunod na taon. Kabilang dito ang Mindanao Development Authority o MINDA, Philippine Sports Commission, Games and Amusement Board at Philippine Racing Commission. Bilang ex-officio member ng MINDA Board of Directors na kumakatawan sa Senado, si Senator Go nag-deliver ng sponsorship speech para sa budget nito. Iginit ng senador na rarapat lamang na suportahan ang bawat hakbangin na makatutulong upang mapabilis ang pagunlad ng ating mga kababayan sa Mindanao. Kaugnay naman ang budget ng PSC, ginit ng senador na dapat ding paglaanan ng sapat na budget ang sektor ng palakasan para mas masuportahan pa ang mga Pilipinong atleta sa patuloy na pagbibigay ng karangalan sa bansa. Sinuportahan din ni Senator Go ang GAB o Games and Amusement Board na nangangasiwa sa professional sports. Ginit ang pagtiyak ng seguridad at maayos na proseso sa pagbibigay ng lisensya sa mga professional players natin. Kumpiyansa naman ng senador na magpapatuloy ang PhilRacom sa pagtiyak na mananatiling buhay ang horse racing bilang tradisyon ng bansa at isa sa mga pinagkukunan ng pondo ng gobyerno. Pinabulaanan ni Education Secretary Sani Angara ang mga akusasyong isinasangkot ang kanyang yumaong ama, si dating senador at naging Senate President na si Edgardo Angara sa manoy network ng budget insertion para sa kickback na tinatawag ng ilang ulat bilang Angara 5. Gingit ng kalihim, walang batayan. Hindi ka panipaniwala ang mga akusasyon at sa mga pinangalan ng umano'y sangkot, tanging si dating DepEd Undersecretary Try G. Olaybar lamang ang nagtrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno. Giniti ang Angara na walang malinaw na lohikal na koneksyon sa pagitan ng lahat ng mga taong inilista bilang umano'y bahagi ng nasabing network.
Matatandaan na bukod kay Ulaybar, kabilang din sa umano'y mga miyembro ng Angara 5 ay sina DICT Undersecretary Pay Condes Desagon, dating Budget Secretary Amena Pangandaman, DBM Undersecretary Wilpold Wong at itong si Ronald Ang. Ito na nga, pumutok na rin ho yung kwento na hindi lang sa DPWH may issue ng budget insertion, kundi maging sa Department of Information and Communication Technology. Bahagi umano ng insertion mafia o pagsingit ng mga proyekto si Undersecretary Cristina Pay Condes Disagon na nagsisingit ng mga proyekto para makakuha ng kickback. Kaugnay ito ng pagiging de facto secretary ni Disagon dahil kadalasan siya ang humahalili kapag wala si DICT Secretary Henry Aguda. Ayon sa Bilyonaryo Channel, malapit umano si Disagon kay John Bumantay na naging CEO naman ng Lancaster Technology and Development Corporation. Naiugnay naman ang Lancaster ng mga dumantay sa LDLA Trading na naging joint venture partner ng SunWest Corporation, ang kumpanyang konektado kay dating Congressman Saldi Co sa kontrobersyal na pagbili ng laptop ng DepEd. Pinaalis umano ni Disagon ang ilang back members kapag hindi sinusunod ang kanyang utos. Mahigit 10 opisyal at kawani rin umano ng DICT ang napilitang mag-resign o mag-retire na dahil sa nasabing kalakaran sa loob ng ahensya. Arestado naman ang isang babaeng corrections officer dahil sa manoy pagpupuslit ng illegal na droga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Tinukoy ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang ang naturang opisyal na si Corruption Technical Officer 1 Melchora Wong. Ayon kay Katapang, nahulihan si Wong ng 2 pakete ng shabu, isinilid sa isang lalagyan ng tinapay habang nagsasagawa ng inspeksyon sa Prison Gate 1 ng Maximum Security Compound kahapon. Bukod pa dito, nadiskubre rin na niya ang 33 pang mga pakete ng iligal na droga sa dorm kung saan nananatili ang isang PDL na napag-alamang madalas bisitahin ni Wong sa loob ng Bilibid. Ano ba yan? Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ano ang wish nyo ngayong Pasko? Ayan, ipadala po ninyo inyong sagot sa 0919-282-6485 for a chance to win na manalo ng 1,000 piso. Magandang umaga, Pilipinas! DAR Secretary Estrella na mahagi naman ang mahigit 4,600 na e-titles at nagkakahalaga na 50 million pesos na farm machinery sa mga magsasaka ng Tacloban. Naroon si Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella ang pamamahagi ng 4,600 na e-titles na halagang 50 milyong pisong farm machinery equipment sa mga magsasaka sa Tacloban. Isinagawang pamamahagi sa Tacloban City Astrodome. 291 na mga Agrarian Farm Beneficiaries Organizations o ARBO mula sa iba't ibang probinsya sa Eastern Visayas ang beneficiaryo. Maliban sa farm machinery equipment na mga ng Secretary, ang 4,630 na e-titles sakop sa 10,000 hektarya ng sakahan sa 4,190 na mga ARV sa beneficiaries. Hinggil ito sa programa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. para mapabuti pa ang produksyon agrikultura ng mga magsasaka sa Tacloban, Liti, Samar at Biliran. Kalaki pinamahagi mga traktor, hand tractor, sweet trailer, threshers, rice cutter, 3-wheel motorcycle cargos, egg-clear machine, abono, mobile rice mill, water pump at iba pa. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aristratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Oras sa buong kapuluan, 34 na makalipas ang alas 4. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Regional Director Rosete, binisita naman ng Davao del Sur, nagutos ng agarang aksyon kaugnay ng pagkakapaslang kay Captain Bukol. Na-relieve na tuloy yung si Colonel Ipong sa pwesto. Ito yung nagla-live, habang nagla-live na Barel, nagla-live sa FB. Detalye ng balita mula kay Jun Sotero mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel.
personal na tinutukan ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang mahakbang ng kapulisan kaugnay sa pagpaslang kay Barangay Captain Oscar Dudong Bucol Jr. sa pagbisita niya sa lalawigan kahapon Nobyembre 26, 2025. Pagdating sa lugar, agad inutos ni Police Brigadier General Rosete ang agarang pag-relieve kay Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong, Acting Chief ng Digos City Police Station. Ayon kay Rosete, agad niyang inutos ang pagpapalipat kay Ipong matapos matanggap ang ulat na nabanggit ang pangalan nito sa dating live stream ni Barangay Captain Oscar Dudong Bucol bago ang pagpaslang sa kapitan. Kaya kinakailangang alisin muna si Ipong sa kanyang pwesto upang masiguro ang patas, malinis at hindi maimpluwensyahan ang investigasyon. Inatasan din niya ang Davao del Sur Provincial Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Leo Ahero na magsagawa ng malalim at komprehensibong investigasyon na maaaring tumagal mula 1 hanggang 6 na buwan depende sa antas ng komplikasyon ng kaso. Bilang bahagi ng kanyang pagbisita, nagsagawa rin si Rosete ng ocular inspection sa bahay ng biktima upang personal na suriin ang crime scene at beripikahin ang inisyal na datos. Pagkatapos ito, tumuloy siya sa buro ni Kapitan Bucol sa St. Peter Aurora Extension, Digos City kung saan nakipag-usap siya ng pribado sa ama ng biktima at ipinaabot ang buong pakikiramay at suporta ng PNP, partikular ang PRO 11 sa naiwang pamilya. Samantala, ayon kay Davao del Sur Provincial Director Police Colonel Leo Ahero, sumailalim sa parapentes si Ipong kasama ang 20 pang individual kabilang ang intel operatives, security escort at driver nito bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon. Habang nanumpa naman si First Kagawad Jeric Bucol bilang bagong punong barangay ng 3 de Mayo kapalit ng kanyang kapatid na si Kapitan Oscar Dudong Bucol Jr. na pinaslang. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Magandang umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 4, pinagpapaliwanag ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry ang mga importer ng sibuyas kung bakit mabagal ang paggamit ng import permits sa pulang sibuyas kumpara sa dilaw na sibuyas na ayon sa mga opisyal ay hindi tugma na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng retail prices nito kamakailan. Inireport ang mga tindero ng gulay na ang mahigpit na supply ang dahilan kaya umaakyat ng lagpas 30 o 300 pesos, hindi 30, 300 pesos per kilo ang presyo ng pulang sibuyas na nagpatindi sa pagkadismaya ng mga mamimili bago pa man mag-holiday season kung saan mataas ang demand. Sabi ni Secretary Laurel, nais niyang malaman kung ano ang status ng import permits at kung may plano silang gamitin pa ang mga ito. Kung wala naman, sabi ng kalihim, kakanselehin na lamang ang mga permit. Ibibigay sa ibang importer upang masigurong sapat ang domestic supply lalong-lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Idinagdag pa nito na inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang ahensya na panatilihin ang sapat na supply upang mapatatag ang presyo at maiwasang maulit ang nakalipas na kakulangan na nagpataas naman ng gusto sa presyo ng pagkain. Nagkasundo naman ang Department of Agriculture at ang Sugar Regulatory Administration na palawigin pa ang Molasses Order No. 1 na nagtatakda ng moratorium sa importation ng molasses hanggang katapusan ng Marso ng susunod na taon. Inisyo noong nakalipas na taon ang direktiba at ito'y nagtakda ng suspensyon sa pagpasok ng mga imported na molasses hanggang katapusan ng taon upang mapigilan ang pagbagsak ng presyo ng molasses na pinuproduce ng mga magsasaka. Tumaas ng 21% ang produksyon ng molasses sa huling milling season kasama ang karagdagang imported na supply na nagtulak naman ang pagbaba ng presyo ng halos kalahati pababa sa 10,000 metric tons nitong mga unang araw ng Nobyembre. Sa kanyang rekomendasyon kay Agriculture Secretary Francisco Chun Laurel, sinabi ni SRA Administrator Pablo Ruiz Ascona na nakita ng board ang pangangailangan ng extension dahil ang local na stock ay mananatili sa tinatayang 25,000 metric tons at itinuturing na sapat na para sa gamit sa bahay. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, ito na. Mayroon na tayong isang winner doon sa ating pa-contest ngayong umaga. Ano ang wish mo ngayong Pasko? Si Jean Guerrero ng Marikina City. Jean, good morning. Magandang umaga po. Umaga po, sir. Oo, ayan ha. Jean, maraming salamat doon sa sa paghamon. Okay. Teka muna, ano nga pala trabaho mo, Jean? Construction worker po, sir. Construction worker. Ano naman ang wish mo ngayong Pasko?
Sana po maibalik po trabaho namin. Construction worker? Bakit ano nangyari? Nawalan po kami ng trabaho, sir. Nawalan ka ng trabaho? Oo, sabi po sa amin ng boss namin, wala na kami ng trabaho dahil pasweldo sa amin, dahil na-place po yung order yung kumpanya namin. Teka muna, may pre order sa kumpanya, bakit kayo ang nawala ng trabaho? Ang kontrata ba ang kontrata ng gobyerno, gobyerno ba yung kontrata ng bossing mo? Opo, sir, opo. Nako. Mga 100 po kami na wala ng trabaho, sir. Miki. Ano, Diyos may Ginoo. Wala po sana pa kayong pakialam sa press ng order ng importante po, yung trabaho ng mga tao po. Kasi magpapasko po. Ang lupit ha. Sorry to hear that, Jean, ha. Sa 100 kayong nawala ng trabaho. Opo, migit po. Ang gobyerno na nakawan ng pondo, pero kayong mga manggagawa nawala ng trabaho. Ay, sus me. Opo, sir. Pasensya na, 1,000. 1,000 lang yung papremyo namin. Pero at least dagdag man lang yan. Ay, sus meo. Siya, sige. Anong panawagan? Balik po yung trabaho. Anong panawagan mo sa gobyerno, Jean? Sana po, sir, mabalik po yung trabaho. Kaya, bigyan kami ng trabaho ng gobyerno. Wala sweldo, may bonus naman. Wala din. Wala din, sir. Magpapasungan, sir. Kawawa yung pamilya namin. Jean, sorry ha. Salamat, Jean. May mga anak ka? Oo, meron po. Sige, Jean. Anyway, Jean, papadala namin sa Gcash yung... Papadala ko na lang sa Gcash yung... Bigla tuloy ako nalungkot. Ano ba naman to? Akala ko naman sasaya tayo ngayong Pasko. Jean, maraming salamat ha. Papadala namin yung premyo mo mamaya sa Gcash ha. Thank you. Pasensya na, Jean ha. Salamat po. Salamat po, sir. Sorry, Jean ha. Congratulations din ha, kahit paano. Magandang umaga, Pilipinas! Akala ko pa naman magpapasaya tayo ngayong umaga. Ay, sus, may 100 silang nawala na. Ito yung sinasabi ho natin. Sana ho naman sa atin pong mga maestrado, dyan po sa Court of Appeals, at saka, ang tawag dito yung AMLAC, pakibilis-bilisan ho naman. Kung talaga ho namang, at saka, pagbigyan ho naman natin. Anong kasalanan ho nitong mga nagtatrabaho lang? Hindi ho sila makasweldo dahil naka-freeze nga naman yung asset ho nung kanilang mga bossing. Yung mga bank account, naka-freeze. Hanggang ngayon, akala ko ba lang yan? Ang alam ko kasi dapat yan itumagal lang ng mga 10 to 15 days lang yung freeze order . Tagal na ng freezing hanggang ngayon ba? Hindi pa rin natatapos yan. Kaya sa mga kaibigan natin dyan po sa Court of Appeals baka naman po pwedeng pakabilis-bilisan dahil baka hindi lang sabi nga ni Jean Guerrero sa kanilang kumpanya 100 silang nawala ng trabaho. Yung data na ibinigay ko noong nakaraang linggo nasa mga 300,000 ang nawawalan ho ng trabaho. Mr. President. Magandang umaga, Pilipinas! Ay siya, sige, sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan mag-bound din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family wrapping compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Motorsiklo bumangga sa likuran ng nakaparadang truck sa Villasis, Pangasinan. Rider patay. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya kabasani siya kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel.
Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan sa Urdaneta City ang motorcycle rider na 28 anyos na binata na residente ng bayan ng Villasis matapos itong magtamo ng malubang sugat sa kanyang katawan nang bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa likuran ng nakaparadang truck. Batay sa ulat ni Villasis Chief of Police Major Edgar Alan Serquiña, naganap ang aksidente sa National Highway ng Barangay San Nicolas, Villasis bandang alas 10:05 ng gabi kung saan ay nabatid sa ilang testigo na mabilis umano ang patakbo ng biktima sa kanyang motorsiklo na tila na lose control sa manubela at bumangga ito sa likuran na nakaparadang truck at pumailalim pa ang biktima kasama ng kanyang motorsiklo. Nabatid na walang suot na helmet ang biktima nang maganap ang aksidente at napag-alaman na wala ding early warning device ang nasabing truck na minamaneho ng isang 58 anyos na lalaki na residente ng bayan ng Manasique na sinasabing nagkaroon ng engine problem ang truck nila kaya sila huminto sa gilid ng daan. Nasa kustodiya ngayon ng Villasis Police Station ang truck driver para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartit nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Bigla ako lumungkot din sa panayam niya. Sige, mag-showbiz na nga muna tayo. Hoy, si Clea Pineda daw at Janela Salvador may namumuo nga ba ang relasyon? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Marami na ang nagdududa kung ano ba talaga ang ugnayan ng aktres na sina Clea Pineda at Janela Salvador. Naging close ang dalawa nang ginawa nila ang Cinemalaya movie na Open Endings na kwento ito ng lesbian relationship. Itong pelikula at si Clea naman ay nag-open na isa siyang lesbian. Bago sila nag-promote ng naturang pelikula ay pumutok naman ang balitang break na si Clea sa kanyang non-showbiz girlfriend at dito pumasok sa eksena si Janela. Tapos na ang showing ng pelikula, tapos na rin ang Cinemalaya pero tuloy pa rin ang pagkikita ng dalawa. Mas lalo pa nga silang naging close. Kaya tuloy, lalo silang pinagdududahang may namumuong relasyon sa kanilang dalawa. Kamakailan lang ay nagpictorial itong si Janela sa isang magazine at sinamahan ito ni Clea. Maaga ang call time at nandun si Clea na sumama at nag-alalay sa kanya. Nag-post naman si Clea nung isang araw sa kanyang TikTok account na nagpalipad ito ng eroplano, sakay si Janela at ang anak nitong si Jude. Sabi nga nila, what you see is what you get. Baka nga naman may something na talaga ang dalawa. Kaya abangan na lang natin kung meron bang pag-amin sa kanila. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Para ho sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, sa mga seafarers natin, ay sa mga suki natin dyan po sa Las Vegas, good morning, Ma'am Evan Lang. At sa iba't ibang panig pa ho ng Amerika, good morning, happy Thanksgiving Day daw po. Ano ha? Sa mga taga New York, Cubao, good morning. Mga taga Kidapawan City, good morning. At sa mga galing hunang Hong Kong, pabalik ng Pilipinas, kung magpapasalubong kayo ng tsokolate, wag nang imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na po sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Available din po itong mahigit 10 variants. I-check po nyo sa tangerinechocolate.ph dahil ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Pero kung gusto nyo mag-place ng order, abay mag-text na sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Sa bawat bili daw ho natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Matataas na kalibre ng baril at granada at may mga bala, iba pang gamit ng NPA, nasamsam na militar sa Pinokpok, Kalinga. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabig at Romy. Na-recover ng mga tropa ng gobyerno ang 5 matataas na kalibre ng baril, granada, bala at iba pang kagamitan ng mga komunistang rebelde sa nagpapatuloy na operasyon laban sa mga miyembro ng Platoon 2 ng CPP-NPA Ilocos Cordillera Regional Committee sa Pinokpok, Kalinga. Kabilang sa mga nasamsam na gamit pandigma na personal na ininspeksyon
ni Major General Gary Berseñeres, Commander ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, at Brigadier General Reynante Salvador ng 103rd Infantry Mabalasik Battalion, headquarters sa Kapanikian, Kamalog, Pinokpok, ang 5 high-powered firearms, 1 granada, bala, bandoliers, medical equipment, gamot, NPA flag, at iba pang gamit. 2 sundalong nasugatan sa sagupaan at ngayon nasa maayos na kondisyon. Samantalang ang 11 nasawing kasapi ng NPA na na-recover sa barangay Aragia noong linggo ay formal na na-turn over sa kanyang pamilya. Noong Nobyembre 24 sa pang-anim na pagkakataon ay muling nakasagupa ng mga tropa ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang mga miyembro ng Ilocos Cordillera Real Committee na patuloy nilang tinutugis. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Justegina. Maganda umaga, Pilipinas! Iginit naman ni Senator Loren Legarda na mahalagang nakabatay lamang sa katotohanan ng mga balita at mensaheng ipinapaabot sa publiko. Ayon kay Legarda, ang misinformation at disinformation ay nagdudulot lamang ng kalituhan sa tao. Inamin ng senador na matinding banta ito at maaaring makaimpluwensya sa paniniwala ng taong bayan. Pinimog din ni Legarda ang mga mamamahayag na pairali ng katotohanan na galing sa mga berbingadong source, huwag magpagamit lalong-lalo na sa larangan ng politika. If you're a journalist worth your salt, you should know your sources. You should stand on the truth. You should verify it not once, not twice. Wala pang Wikipedia at Google ng panahon ko eh. Aalamin ko, and I will stand on the news that I deliver, that I produce, and that I write. And that's how the virtues of our newsmen should be. Whether you're still in print or on TV, mainstream or on digital. That's how the culture should be. Ibinunyag ng Pangulong Bongbong Marcos na sinubukan naman siyang i-blackmail ng kampo ng dating ako Bicol Party List Representative na si Saldi Co. Kapalit ng hindi pagkansilaan ng kanyang pasaporte. Sa isang video statement, sinabi ng Pangulo na isang abogado ni Co ang lumapit sa kanila at nagsabing ititigil muna ng dating kongresista ang pagpapalabas ng video tungkol sa flood control scandal kung hindi kakanselahin ang kanyang passport. Ganman sinabi ng Pangulo na tinanggihan niya ang gustong mangyari ng kampo ni Co dahil hindi umano siya nakikipagtransaksyon sa kriminal. Mariin din naman itong itinanggi ni Attorney Roy Rondain, abogado ni Co, at sinabing hindi ito totoong nangyari. Muli namang hinamo ng Pangulo si Co na umuwi na harapin ang kaso habang sinabi ng ombudsman na hindi maaaring gamitin bilang ebidensya ang mga pahayag ni Co hanggat hindi ito iniulit sa ilalim ng isang panunumpa. Andiyan ba yung message ni Pangulong BBM? Pakinggan nga natin. Pero samantala, pinuna naman ang Malacanang. Mamaya, pakinggan natin, nandiyan ba Ray? Yung statement niya, yung message ni Presidente. Sige, mamaya yan ha. Pinuna naman ang Malacanang ang manoy magkakaibang bersyon ng kwento ni dating Congressman Saldi Co na inilalabas nito na online video. Ayon kay Palace Press Officer Clay Castro, tila pabago-bago ang storyline ni Co sa bawat pahayag dahilan para lalong lumabo ang kanyang mga alegasyon. Iginiti Castro kapansin-pansin ang pag-iba-iba ng itsura ni Co sa mga video, partikular ng hairstyle ng dating mambabatas. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldi Co ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento. Mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Naging bata yan, no? Pero kakagulat, ha?
Nagbabago yung baka bukas makalawa may balbas na si Saldico. Maganda umaga, Pilipinas! Andiyan na, kita mo na. Wala pa, okay. Handa naman ang Office of the Ombudsman na imbisigahan ang walong dati at kasalukuyang mga kontratistang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at ng DPWH na masampahan ng demanda. Pagtitiyak ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, sa kasalukuyan, nagsimula na sila sa pag-iimbestiga sa ilan sa mga ito at malaking tulong ang referral ng ICI para sa kanilang ginagawang fact-finding investigation. Matatanda ang inirekomenda ng ICI at ng DPWH ang Ombudsman, imbestigahan para sa posibleng pagsasampa ng criminal at administrative case si dating ako Bicol Representative Saldico at 7 pang mga kongresista kaugnay ng bilyon-bilyong pisong infrastructure project mula 2016 hanggang 2024. Kabilang dito ay si CWS Party List Representative Edwin Garjola, Osuag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr., Pusong Pinoy Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Sa siyam na pahinang joint referral, dahil daw ito sa posibleng paglabag ng mga mababatas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Government Procurement Law, yung New Government Procurement Act, at ang Article 6, Section 14 ng ating Konstitusyon. Maganda umaga, Pilipinas! Nanindigan naman si Usuag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr. na malinis ang kanyang konsensya. Handa siyang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ito'y matapos na mapasama ang kanyang pangalan sa listahan ng 8 kongresistang inirekomenda ng ICI at ng DPWH na maimbestigahan para sa posibleng pagsasampa ng kriminal at administrative case. Kaugnay ito ng bilyon-bilyong pisong infrastructure project mula 2016 hanggang 2024. Depensa ni Ang sa 3 taon niya sa pagseserbisyo, kailanman na hindi niya ginamit ang kanyang posisyon para sa sariling interes o para kumita. Hindi rin naman sisirain ng kongresista ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mga Ilonggo at ang kumpiyansang malilinis ang kanyang pangalan kaugnay ng naturang alegasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Northern Samar Governor Harrison Chuan hinimok ang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan na magkaroon ng programang nagsusulong ng pagbibigyan ng proteksyon sa kababaihan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 18-day campaign to end violence against women. Detalye na balita mula kay Jane Galit-Bantayan, Aris 34. Jane, may ngaga? Hinimok naman ni Northern Samar Governor Harrison Chuan ang mga local government units sa lalawigan ng Northern Samar na magkaroon ng mga programa na nagsusulong sa pagbibigay proteksyon sa kababaihan. Ang panawagan ng nasabing gobernador ay kaugnay sa pagdiriwang ng 18-day campaign to end violence against women at nagkaroon ng aktibidad ng provincial government kahapon sa pakikipagtulungan o pakikipag-ugnayan na national government agencies at people's organizations sa lalawigan ng Northern Samar. Sa kick-off kahapon kay isang gender advocates, ang tema ng nasabing selebrasyon ay United Vow Free Philippines. Kinakampanya ng probinsya ang mas ligtas, empowered at inclusive Nortihanan community na masuportahan ang Women and Children Protection Units at mental health support. Sa ating lokal na pamahalaan, patuloy tayong magsulong ng mga programa at polisiya na magbibigay proteksyon at mas marami pang oportunidad sa kababaihan. Ito naman ang naging pinsahe mismo ni Governor Harrison Chuan kahapon. Bahagi ng aktibidad ang motorcade sa bayan ng Katarman. Ayon sa report ng provincial government ng Northeast Samar, aktibidad ay pagpapaunawa na matuldukan ang cycle ng pang-aabuso at magkaroon ng lasting systems sa proteksyon at empowerment para sa kababaihan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit-Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jane. Maganda umaga, Pilipinas! 59 na, makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis rain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial ha, hindi kwenteng kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating
ating sistema, pinagagana po yung PDC, yung plasmacetoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya po, ang Ultabayo nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang gising. Pag magandang gising, magandang disposisyon sa kinabukasan. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo, ha? Kung may mga concerns pa po kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At ito pang magandang balita, kapag bumili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa 5 Mercury Drug stores sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 peso Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:01 ang oras sa buong kapuluan. This time check. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Sa mga nakakalimot, 27 na tayo ng Nobyembre 2025. Ngayon po ay Thursday. Balik tayo sa mga balita. Paimbestigahan na ng palasyo ang manoy 70% ng buwis na napupunta sa bulsa ng ilang opisyal ng Bureau of Internal Revenue gamit ang letter of authority. Ay, sa wakas napansin na rin po, ang tagal-tagal na ho natin binabanggit ito. Ginagamit po na weaponize po yung LOA para sa pandidilihensya at panggigipit sa mga negosyante. Kasunod ito ng naging revelasyon ni Senator J.B. Ejercito na 30% lamang mula sa tax collection ang napupunta sa gobyerno dahil sa ibinubulsa ito ng ilang mga revenue officer at mga regional director ng ahensya hanggang dun sa pinakamataas na miyembro ho ng kanilang kawanihan. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, dapat lamang imbestigahan ang nasabing issue kahit hindi kaugnay sa flood control project.
Eto ngayon yung revelation ni Senator JB. Nilabas niya sa kanyang Facebook post. Ang sabi niya, bagamat may direktiba na po si Commissioner Charles Mendoza na itigil na ang implementasyon ng mga LOA at mga mission order. Hanggang kahapon po, meron pang humahabol para daw mag-settle hanggang kahapon para mag-settle yung mga negosyante. Talagang sabi nga ni Senator JB, gahama na talaga itong mga hinayupak na ito. Ala na nga yung amo nyo. Patuloy pa rin kayo sa mga kalokohan nyo. Ayun na. Ako, sabi nga ni Senator JB, inggit na inggit siya. Inggit na inggit siya doon sa ilang mga opisyal ng Bureau of Customs ng Bureau of Internal Revenue. Alam niyo bakit? Yung ibang mga direktor dyan, yung mga RDO, naka-bulletproof ng sasakyan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi halos lahat ng kanilang mga sasakyan naka-bulletproof. Bakit kaya? May kanutungan kaya sa kanilang nagalit sa kanila? O baka naman nagalit na sa kanila yung kinalang binabalik-balikan. Sabi ni Senator JB, ako kahit isa wala akong bulletproof na sasakyan . Kuminsan nakabike lang ako, kuminsan nakamotor pa. Sabi ko, baka naman yung bike mo, Senator JB, bulletproof. Ayan, talo ka. Pero mas mahihingit ka, Senator JB, pagka nalaban mo, maraming nagpapagawa na ng mansyon. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, antamayanan po ninyo dahil meron na pong resolusyon ang Senate Blue Ribbon Committee para ipatawag yung mga dati at mga kasalukuyang nakaupo dyan sa Bigay Ikaw Regalo, Bureau of Internal Revenue. Kaugnay nga po nitong LOA na kuminsan ay barya-baryang napupunta sa gobyerno, nakakagol ang kanilang bulsa, ang gobyerno kawawa naman. Bagay sabi siguro ng mga taga-BIR, ibibigay natin doon, mapunto na rin sa flood control, tayo na lang. Ay, Diyos ko, kawawang Pinoy, Nakakatakdang ripasuhin naman ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang kasalukuyang minimum na buwan ng sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila alinsunod sa kasambahay law. Kasabay ito, hinimok ng RTWPB ang lahat ng mga kasambahay na makibahagi sa survey para makakuha ng impormasyon na siyang gagamitin bilang batayan ng pag-review sa kanilang monthly minimum wage rate. Matatandaan noong Enero, tumaas ng 7,000 per month ang sweldo ng mga domestic worker sa Metro Manila. Nagdag na pondo para sa CHED para sa pagtatayo ng medical school sa mga state university at colleges, iginit ni Senator Joel Villanueva. Ibabalita yan ni Raymond at Pasaris 28. Raymond, may buntag. Humihirit ng dagdag na pondo si Senador Joel Villanueva para sa Commission on Higher Education o CHED upang tuluyan ng maipatupad ang Doktor para sa Bayan Law sa mga state universities and colleges o SUCs. Ayon kay Villanueva, 5 taon na ang programa ngunit hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang naipatutupad. Bilang principal author at sponsor ng batas ay hinimok nito ang mga kasamahan na dagdagan ng budget ng Medical Scholarship and Return Service Program ng CHED. Dahil ang seed fund para sa development ng mga medical school sa mga SUC sa 2025 ay bumalik sa 2021 level nito na 150 million pesos. Kumpara ito sa 250 million noong 2022 at 2023 at naging 275 million noong 2024. Nangako si Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance na tataasan nilang budget ng CHED at gagawin nilang 440 million pesos ang seed fund para sa pagtatayo ng mga medical schools sa mga state universities and colleges sa 2026. Iginit ni Villanueva na ang layunin ng Doktor para sa Bayan Law ay magkaroon ng isang SUC sa bawat rehiyon na mag-aalok ng medical course kung saan mag-enroll ang mga scholars para maging doktor. Kapag sila ay makatapos at makapasa sa board examination, ay obligado ang mga ito na manilbihan muna sa public health system ng bansa. Ito si RH28, Raymond Datpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, kasama na natin si Lori de la Cruz ng Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Good morning sa lahat pa po sa ating mga tagapakinig.
Kasalukuyan nga po, may signal number 1 pa rin sa Calayan Islands dahil bagamat nasa labas na po ng ating area of responsibility si Bagyong Verbena, ay yung hagip pa rin ng radius itong Calayan Islands. So mag-ingat pa rin ang ating abiso at paalala sa mga kababayan doon dahil maulan pa rin at may mga pagbugso ng hangin. Samantala sa natitirang bahagi ng Palawan ay maulap din na papawarin at may mga pag-ulan pa rin dahil sa taraf o buntot ni Tropical Cyclone Verbena o yung dating si Verbena na ngayon ay may international name na si Koto. At dahil din sa shear line, magiging maulan din sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Mainland, Cagayan at Isabela. Mag-ingat po ang ating mga kababayan sa mga pag-ulan at pagbaha. Gayon din sa Ilocos Region at natitirang bahagi pa ng Northern Luzon ay may mga pag-ulan dahil sa amihan habang Easterlies naman na nagpapaulan sa Aurora at Quezon. But for Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay generally fair weather naman ang mararanasang panahon sa araw na ito. Meron tayong gale warning na nakataas ngayon sa Batanes, Babuin Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at maging sa Calayan Islands. So patuloy nating pinag-iingat ang ating mga kababayan doon. Yung mga maliliit na sasakyang pandagat hanggat maaari po ay wag po muna pumalaot sa araw na ito. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Salamat, Ma'am Lori. Ayan, at wala naman tayong nakikitang bago sa manang panahon, ano? Ay, putol na si Ma'am Lori. Ma'am Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At ano naman ang lakad natin ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, Attorney Danny Cunanan at Attorney Kari Cunanan, mag-asawang abogado ho ito. Pagdating ho kayo sa korte, sinong mananalo? Halimbawa, nasa kapilang partido nasa prosecution si isa. Yung isa nasa defense. Sino kayo mananalo? Yan, Ang hirap siguro nun, Attorney Danny Cunanan at Attorney Kari Cunanan, magandang umaga ho sa inyo. Ito, mga alas 4 pa lang daw, gising na. Magandang umaga, Pilipinas! Harap pala si Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Mayor, magandang umaga ho sa inyo, Doktora, At saka si Ambassador Harry Amping, magandang umaga. Si Justice Energito ng Sandigan Bayan, very busy ito ngayon. Parang si Justice Max de Leon din ng Court of Appeals, busy ho sila ngayon, Magandang umaga ho sa inyo. Kaador Plato ng Bulacan, magandang umaga din, Ayan, sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa Guadalupe, Inupacan, Leyte, magandang umaga. Sa mga taga Bacoor, Cavite, good morning. Basta, lahat ng mga nakatutok sa atin, magandang umaga po. Lalong-lalo na dyan sa mga taga New York City, US of A. Magandang umaga, Pilipinas! 3 katao arestado sa pagnanakaw ng bakal gamit ang tulay na proyekto. Sus, may Ginoo. Pati ba naman yung tulay? Gamit daw, tinira ho yung tulay na proyekto ng DPWH sa Abukay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Matagumpay na naaresto ng Abukay Municipal Police Station ang 3 individual na sangkot sa pagnanakaw ng mga materyales mula sa isang proyekto ng Department of Public Works and Highway, DPWH, sa Barangay Mabatang, Abukay, Bataan, na bawi na maoperatiba ang mga ninakaw na steel material na pagmamayari ito ng Dynamic Solution and Services Company na siyang nakakontrata sa proyekto. Ang pagkakadakip sa mga suspect ay bunga ng maagap na mabilis na pagresponde ng PNP at mahigpit na pagpapatupad ng seguridad sa lugar. Sa ngayon, ang 3 suspect ay nasa kustodiya na ng Abukay Municipal Police Station at sinampa na sila ng kasong TEP sa Provincial Prosecutor Office kahapon. Danny Kumilang, RH37, DCRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabake kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Ang Commission on Elections Commissioner, good morning. Hello, Com. Com, good morning. Magandang umaga po sa inyo at sa mga nakikinig ninyo. Ay, thank you ho. Thank you, Com. At pasensya na kayo, binulabog namin kayo ng napakaaga. No? Kaya lang, minabuti ho namin maintindihan ng ating mga kababayan kasi medyo matagal-tagal din naging controversial yung issue tungkol ho doon sa campaign donation na tinanggap ni pangalan nito, Senator Chis Escudero, mula sa isang contractor. Pero finally kahapon, naresolba na ho ng COMELEC. At ang sinasabi, magkaibang entity yung donor at saka yung kumpanya. Ang basis po ng desisyon ay yun din pong sinasabi na lang sa rason Ang sinasabi po kasing rason, natural, ang pinagbabawal po yung natural and juridical person na may kontrata po sa gobyerno. So ang context po ng paliwanag na yon, kung Centerways po ang kumpanya na sinasabi na pag-may-ari ni Mr. Lubiano at si Mr. Lubiano, dapat po in person, si Orenz Lubiano, kumpanya na contractor po ng gobyerno. Kaya ang depensa po nila ay in his personal capacity. So doon po, may dalawang issue na sinulat ang aming campaign finance office na sa entity concept po at saka sa batas po, hiwalay po ang personalidad ng dalawa. Pati po ang liability. Oo. Hindi masasabi na dahil na ang may-ari ng kumpanya si Mr. ang pangalan? Rubiano. Sasabihin siya na kaagad yung contributor. Kasi ang sinabi naman yata ho doon sa sa SOSE, ang contributor si Mr. Lubiano, hindi yung Centerways.
Opo, tama po yun. Tama po. Oo. So, baka naman gamitin ho yung batayan ngayon ng ano, sabi nila, may president na. Maliban lang siguro kung diniklara nila na ganun din ang kung ganun din ang deklarasyon sa SOSE nung iba pang mga hinahabol. Maliban po kung po ang deklarasyon personal na ginamit sila ng korporasyon para magsagawa ng illegal na pamamaraan para makapagbigay ng donation, ganun po ang magiging teorya ng batas. Bukod pa po sa jurisdiction natin, sinasabi po na ang pagkukonstrue o pag-i-interpret ng batas, pagka ganito mong criminal prosecution, kasi criminal offense po ito, ay what is favorable to the accused. Kaya po yung benefit of the doubt, binibigay po doon sa akusado. Kaya po kung sinabi niyang personal, yun po ang kukunin ng batas sa ngayon. Ganun po. So ano lang ho pala ito? Wala naman siyang civil liability, no ha? Criminal aspect lang talaga yung sinasabi natin dahil pagkakatanggal sa pwesto kung sakasakali man ang magiging pananagutan. Tama po, kasi pagka binviolate niyo po ang election offenses, criminal offenses po yan. Kaya po may mga pena na kulong o kaya po disqualification sa tanggapan. Hindi lang multa. Yung multa po doon sa non-filing, pero ang kasunod po na magbumulta kayo ulit dahil wala kayong final, ay perpetual disqualification po from holding office. Ganun po ka importante. Wag po sana natin kalimutan na ang be it and all ng SOSE ay ang level playing field po sa eleksyon. Yung pong hindi makalamang yung mas maraming pera doon sa mga ibang kababayan natin na gustong magkaroon ng oportunidad makapagsilbi. Ito, lesson... Importante po yun. Lesson learned ito ngayon para ho doon sa mga kababayan natin, doon sa mga kumakandidato dati, na hindi tama yung pagdideklara. Paano kung halimbawa po, hindi niya naman, sinabi niya lang, may tinanggap akong campaign donation pero wala siyang binanggit na pangalan. Paano ho yun? Kasi ang problema po doon ay ganito, dalawa pong angulo. Doon po sa nagbigay, may liability po siya na donor's tax, yung hindi pinangalanan. O kung doon sa tumanggap, income po yun na pumasok sa kanya. Then meron siyang income tax na dapat babayaran. Kaya po kung hindi clear, yung mga sabi po nung declarant, may mga nagbigay, ayaw lang magpasabi, siya magbabayad po ng taxes due noon. Ganun po yun. Pero ibang usapan na ho yun. Sa BIR na siguro yun. Hindi na ho sa COMELEC yun. Tama po. So ang magiging liability niya kung sakasakali sa BIR, hindi sa COMELEC. Tama po. Tsaka wala ho kami kapangyarihan man lang po eh. O nga naman. Baka mamaya sabihin ba, bakit? Lumipat na ba kayo ng trabaho? Sige. Kom, thank you ha. Thank you for receiving our call. Maraming salamat po and ingat ho kayo. Thank you for having me. Magandang umaga. Salamat po sa paglilinaw. Si COMELEC Commissioner Ray Bulay. Magandang umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5 na umaga. Eto muna. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ayan. Malayo-malayo ang pupuntahan ni Sherwin Alcaro. Nandiyan ho sila sa Marikina City, Barangay Santo Niño. Sa mga nasa Barangay Santo Niño, Marikina City, lakasan nyo na inyong radyo, telebisyon. Nag-iikot na dyan ang tropang gwapo ni Sherwin Alcaro. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang word of the day natin ay wish. Ayan, wish. Wish ko lang. Ayan, wish. Ang word na wish. Kaya alam na natin ito
Bigla ko na antig ng damdamin kanina. Anong wish nyo ngayong Pasko? Sabi nung pangalan na kausap natin kanina, na interview natin, sabi niya, wish ko lang maibalik kami ng trabaho kasi wala namang kinalaman doon sa sa freeze order. No, tama nga naman siya. Ba't naman natin bibiktimahin yung mga kababayan natin samantalang yung mga namayagpag, yung totoong kumalimbat ng pera sa flood control, ayun, nag-happy-happy. Masagana pa rin ang Pasko. Pero yung ordinaryong manggagawang Pilipinong nawalan ng trabaho na sa huling record na nasa mga 300,000 na, ayun, Pasko nga. So ang wish, ang word of the day natin ay wish. Maganda umaga, Pilipinas! Nakatutulong sa memorya para sa mas mabilis na pagkatuto ng isang sanggol ang regular na pagkain ng itlog ng kanyang nanay habang siya ay ipinagbubuntis pa. Aba, ganun ba yun? Sa pag-aaral, marami kasi sakulin ang itlog na may mahalagang tungkulin para sa development ng utak ng bata. Habang nasa sinapupunan daw po ang baby, makatutulong ang kulin para sa memory, thinking skills at mental focus. Ayon sa pag-aaral, karamihan sa mga babae hindi nakakakuha ng sapat na kulin sa kanilang diet, kaya't ang pagkain ng 1 hanggang 2 itlog ay makatutulong para ito ay mapunan. Maganda umaga, Pilipinas! 5:26. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. 32 na makalipas ang 5:00 na umaga. Teka muna at mahalagang matalakay natin itong tinatawag na subclade K-flu variant. Ano nga ba itong subclade K-flu variant? Parang K-pop lang ba ito? Gaano ito kadelikado? Ayan, okay na si Sir Brian. Ayan. Si Sir Brian, Mr. Brian Posadas ng ating Oxys Adventures kasama na natin. Sir Brian, good morning. Good morning, Kong Angel, at good morning sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Oo, subclade K variant. Ano ito? Bago to? Okay. Yes, Kong Angel, no? Bagong nakita ito na umaangat yung cases niya. So basically, ang mga influenza kasi, di ba, may influenza A, B, or C, no? And usually the strain, the mother strain, is yung H3N2. So H3N2 kasi, ito yung pinaka-common na influenza virus, no? And mabilis kasi siyang mag-mutate. Kaya siya pinaka-common kasi mabilis siyang mag-mutate na flu virus. So, ang challenge natin with H3N2, no, mabigat yung effect niya, especially sa senior citizens, kasi mahihina na yung immune system. Yung mga bata, no, they're very much exposed here, no, and sila yung apektado. At yung mga may chronic illness. So, tawag kasi natin sa mga may diabetes, hypertension, immunocompromised, meaning may challenge yung immune system.
And historically, ang H3N2 nagkokosto ng mga higher hospitalizations kumpara sa ibang flu types, no? So, etong H3N2 na to, meron tayong tinatawag na subclade K now, no? It is a new genetic branch, no? Kumbaga parang meron siyang another mutation ng H3N2, no? So, ito yung ngayon, no, first heavily detected now in Japan, UK, Canada, South Korea, and even China, no? At dahil nga may yung mutation niya, ang bilis ng kalat dito sa mga bansa na ito at mas mabilis din yung mabilis yung pagiging dominante nitong subclade K, no? Kumpara sa mga ibang flu type. So basically, yes, same flu type, pero nag-iba yung itsura ng virus. So medyo nahihirapan na ma-detect agad siya, no, nung immune system natin, lalo na kapag nagpa-flu vaccine tayo. So kaya siya naging big deal, Kong Angel, no, recently, lalo na sa ibang bansa, sa Japan, US, Canada, South Korea, pinag-uusapan siya. Kasi may may multiple na mutations doon sa HA protein niya, no. So basically, mas mataas yung possibility nga na maka-escape sa immunity. So nagiging dominant agad siya. Around 70 to 90% of 97%. Mabilis kumalat, kaya ang nangyayari, mas maraming taong pwedeng tamaan, no, ng subclade K na na genetic branch ng H3N2. Para mo sinasabi, kaya halimbawa ako, regular ako umiinom ng vitamin C, umiinom ako ng Ultabayo, no ha? Very confident tayo na tiba yung resistensya ko, di ba? Madaling araw ako kung pumasok, madaling araw ko gumising, naliligo ka na madaling araw. So nandun lahat ng vulnerability mo, no ha? Sa flu. Nadali pa rin ako. Di ba? Ibig sabihin lang nun, nadali ako. Alam naman natin, ilang araw na akong paus ang boses, ano ha? Pero lumalaban. Pero dito sa subclade K, anong mangyayari? Mas ano ba ito? Mas delikado ba siya? Yan. Kung Angel, yun yung reason kung bakit mas nadali tayo. Kumbaga parang, if you notice, kahit maraming nagpabakuna, at tayo, no, na mga umiinom din ng mga food supplements natin, yes, nagkaroon, pero mas mabilis yung recovery ng katawan natin. Kasi mabilis siyang nadidetect. However, ang problema mo nga dito, talagang mas maraming nai-infect, no? Pero hindi yan magiging masyadong malala, no? So wala naman kasing direct proof sa ngayon, no, na mas severe yung infection nito. Pero dahil mas maraming nai-infect, mas maraming naho-hospital, mas maraming yung nagkakaroon ng hindi magandang pakiramdam. So ito yung kung bakit minsan nagtatanong sila, bakit sir gano'n, nagpa-flu vaccine naman ako, etc., etc. Kasi dahil nga sa mga mutation na ito. Pero again, ang caution natin talaga rito, dun sa mga seniors, sa mga bata, sa may asthma at sa diabetes. So, ang tanong dito, Kong Angel, no, epektibo pa rin ba na nagpa-flu vaccine tayo laban sa subclade K? Oo. Though hindi siya perfectly match, meron siyang immune escape na capability na poprotektahan pa rin tayo, no, ng mga gamit natin sa immune system plus the vaccine sa severe na disease, sa complications, saka hospitalizations. Kaya parang medyo namamaos tayo minsan, pero ang bilis ng recovery pa rin natin. Hindi siya lumalala. Yan yung kahalagahan na may bakuna at kahalagahan also na meron tayong mga ginagamit na mga supplementation. So basically, ang mismatch dito, hindi siya sa prevention of infection, pero it's more of the protection against the severe form nito. So ito yung mahalaga para sa ating lahat. So kailangan na palakasin natin yung ating mga katawan, no? Ang immune system natin. Matulog. Kasi ito nga, ang bilis ng kalat nito ni subclade K. Kaya siya nagiging alarming, no? So even sa China, meron na rin itong mga cases na to. Though sa Philippines, Kong Angel, wala pang public confirmation ng Department of Health dito, but our experts are already looking at it, no? Dahil nga mabilis. Talaga namang documented na yung bilis ng kalat. At ang tindi ng travel natin, alam naman natin mga Pilipino, Japan, Korea, Canada, Hong Kong, nagiging dominant doon. So may possibility siyang pumasok. Maaaring hindi lang pa official na nadedetect dito, pero may possibility, no, that we can see this as increasing as well. Kaya nga tayo nagkaroon ng kino-correlate yan. Di ba recently nagkaroon tayo ng mataas na influenza-like illness sa Pilipinas.
Okay, so anong gagawin ngayon? Kung halimbawa nasa bahay, yung isang may sakit, wala ka na may ibang mapuntahan. Mabuti sana kung contractor ka o kaya congressman ka o kaya senatong ka, di ba? Na marami kang bahay na ipinagagawa. Pagka hindi ka na kontento sa bahay mo sa Forbes, bibili ka na lang sa another street within Forbes din. Ano, ha? Wala tayong ganun, Sir Brian. Anong gagawin mo? Nasa loob ng bahay mo yung may sakit. Okay, pagka ganito, no, yung syempre ang dami nating close contacts, no. Again, kasama talaga sa best practice pa rin naman, no, yung kapag in crowded areas ka, you do the mask, no. You use the mask in crowded areas. Kagaya ng ginawa natin ng panahon ng COVID, no. Rest and hydration is also important kasi minsan ang nanonotice mo yan, ang bilis na ko namang nahawa. Lumabas lang ako, punta lang ako ng ibang bansa, nahawa kagad ako because nga medyo mataas yung yung capability na kumalat. Rest and hydration, no. Tapos early antiviral consult, no, for high risk groups natin. Ulitin ko, yung senior citizens, yung mga bata, yung may diabetes, may asthma, may hypertension, may mga pneumonia, yung mga chronic yung sakit. Kapag nakakaramdam tayo na hindi maganda, magpakonsulta agad tayo sa mga doctors natin. Mahalaga yan para ma-detect at hindi magkaroon ng yung mas malalang sakit. Flu vaccination, no? So kaya lang tapos na yung season natin ng pagbabakuna kasi usually it happens before itong panahon natin ngayon ng mga towards the Burr months, no? Household measures, no? Hiwalay yung kubyertos. Of course, pag may sakit, hiwalay natin yung kubyertos. Good airflow. Mahalaga yung airflow natin. Clean doorknobs, stay home if sick. So yan yung pwede natin gawin, and of course, no, palakasin natin yung immune system natin. Tsaka linisin yung aircon nyo, ha? Yung mga filter ng aircon nyo. Yes. Para wag nang kumalat pa yung sakit na yan. Tsaka syempre. Tsaka kung Angel, yung iba sa atin humahatching, umuubo, tapos hindi man lang nagtatakip, di ba? No? So parang, okay, halo-halo talaga tayo. No? Sige. At tsaka huwag nyo kalimutan, punta na kayo ng Mercury, ha? At bili kayo ng postbiotic na Ultabio. Yan, para na makasangin yung immune system. Okay? Sir Brian, thank you for joining, Angel, ha? very quick lang, no? Basta dapat bantayan na sintomas, ha? Yung biglaang lagnat, ubo, sipon, sore throat, body pains, chills, senior, pagka medyo nanghihina, confusion, hirap huminga, red flags yan na tinatawag, konsulta tayo agad. So again, balikan ko very quickly lang natin, Kong Angel. That's why it's also good to have your postbiotic, no, immune activator na tinatawag natin, yung ating Lactococcus plasma. Kasi ang ina-activate niya, yung plasmacytoid dendritic cells natin, iikot yan sa katawan natin para mas mabilis yung detection ng ganitong virus, mas maganda at mas boosted yung response natin sa mga viruses kagaya nitong panahon na to. So ingat tayong lahat, but of course, everything, pagsama-samahin natin ng protection para lagi tayong ligtas lahat. Thank you, Sir Brian. Maraming salamat. Magandang umaga. Si Brian Posadas ng Teoxys Health Ventures. Magandang umaga, Pilipinas! At para may pambili tayo ng Ultabio. Mahiwagang tunog! 18,000. 18,000 ang naghihintay ng premyo sa Mahiwagang Tunog. Ang inyong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetect sa empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas promo. Kasama ang Pride Detergent. May winner na si Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, Kuya Angel, dito nga sa Barangay Santo Niño sa Marikina City, talaga namang itong nanay na nahuli natin parang nakakulin. Biruin mo, 2:00 pa lang na madaling araw, naglalaba na para mag-tune in maya-maya sa paborito niya nga programa, Magandang Umaga Pilipinas, ng 4:00 na umaga. Huli-huli natin si nanay, pangalan niyo po? Jennifer Tagulaw. Si nanay Jennifer, tingnan mo, nakalaban na yan. Ayan, nasa taas yung kanyang mga nilabhan. Ba? Tapos, ang gamit-gamit niya, kaya pakita mo na yan, ang gamit mo. Pride Detergent. Ano na? Pride Detergent. Pride Detergent. Ayan, huli-huli natin si nanay na naka-Pride Detergent. At dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Thank you po sa DCRH. At syempre, Magandang Umaga Pilipinas. Ayan, at syempre, at hindi lang yan, meron ka pang makukuha mo yung ating word of the day. Alam mo ba kung anong ating word of the day? Wish.
Ayan, ang wish, yung bagong segment ni Kuya Angel, kung saan pwede kayong matawagan kapag nakita ni Kuya Angel na feasible o magagawa yung wish ninyo. Pero kanina, Kuya Angel, grabe yun ha. Naiyak ang bigat ako. sa umaga. Oo, nakakaiyak yun. Oo. Na sila ang naapektuhan ng lahat ng mga kawalangyaan ng mga nagnakaw ng pondo ng bayan. Yung mga nagtatrabaho. Mabigay ka na lang ng premyo, pinapaiyak mo naman lahat mo tayo. Dahil lang po may ating word of the day. Ito meron kang bagong-bago mini component. Yan ha. At syempre meron ka pang Deezer H t-shirt. At hindi lang yan, meron ka pang siksik-liglig umaapaw na Deezer H Noche Buena basket para sa yan. Ano pa masasabi niyo, Nanay? Thank you po. Magandang umaga, Pilipinas at DCRH. Ayan, ako maraming salamat po sa inyo. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Deezer H. Baka kayo na susunod dating winner sa Deezer H Pasko Panalo Promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Mas Malakas Promo. 5:45 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para ho doon sa mga babalik ho ng Pilipinas. Huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Ha? Baka po pwede, Tangerine Chocolate po. Ito po yung brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5 ng umaga. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nasa may Panghulo Market pa rin si Edwin Duque. Edwin, good morning. Right, buntag Kuya Angel, medyo may kataasan konti yung presyo ng manok at karne dito sa Panghulo. Dahil itong manok ay 220 pesos yung kilo Kuya Angel. Meron
din naman 210 pero yung 220 magkaiba doon sa presyo o presko ng manok. Yung baboy ay nasa 360 ko in gel, abang yung pork chop, ang giniling ay nasa 360. Yung pata unahan ay nasa 320 at 340 naman itong pata unahan. Yung yun po ay 410. So magkakaiba yung presyo kumpara doon sa mga palengke, no? Lalo na yung ating pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng palengke. Yung kambing ay 500, 450 ang karne ng baka. Hindi nagbago yung presyo. Yung presyo naman ng isda, bahagyang mababa ko yun. Na itong nagupang bakos ay 300 yung kilo. Yung galing naman ng Bulacan ay 260. Yung magkaiba naman yung presyo ng isda. Yung tilapia, merong 90 pesos. Ito yung medyo kalihitan na galing ng Bulacan. At itong galing ng Batangas, ang magkaiba nito, yung itim na klase, yung matataba. Ito yung 140 pesos. Ang presyo naman ng galunggong nasa 260. Ang yellowfin ay nasa 340 hanggang 260 pesos. Ang presyo ng pusit, yung iba't ibang klase ng pusit, hindi naman nagbago yung presyo. Habang itong shrimps ay 180 hanggang 420 pesos. Medyo mababa kundi yung presyo ng mga seafoods, lalo na rito sa bahagi ng Bulacan. Yung presyo ng gulay ko yung gel, walang pagbabago kaysa kumpara mo sa ibang palengke. Nasa 200 pesos pa rin itong ampalaya. Ang kalabasa ay nasa 70 pesos. Itong presyo na tumaas kahapon lamang. Ang talong, 200. Ang siling labuyo, nasa 600 pesos pa rin. Bell pepper, 400. Ang siling panigang, 420. Habang yung pipino naman, ay mas tumaas pa na sa 130 pesos bawat kilo. Hindi rin na tumaas yung presyo naman ng mga prutas. Ang presyo ng bigas, umpisa sa 35, 40, yung red rice 60 pesos, yung dinurado merong 68, merong 80 pesos, yung malagkit naman merong 58, 8 pesos, at ang pinakapatas ko angel ay 100 pesos bawat kilo. Yan, price monitoring report mula sa dito sa Pangulo Market sa Malabon RX3. Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas. Dagan salamat, Edwin Duque. Ganda umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 5 ng umaga, nananakita ba inyong mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba ang inyong mga kalamnan? Abay, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop ang Ultaplex. Pero ang Ultaplex po hindi yan gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! PNP-iya, siniimbestigahan naman ay torture ng 8 pulis sa murder suspect dyan po sa Nabotas. Detalye mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, hindi pa nakapagbibigay ng sinumpang salaysay itong dalawang complainant sa manay torture na inabot nila sa kamay ng 8 tauhan ng Nabotas City Police Station. Ayon sa Internal Affairs Service ng PNP, takot pa kasi umano ang mga ito habang nakadetain sa kusudian ng mga umarestong pulis. Batay sa kanilang abogadong si Attorney Sid Andesa, pilit na pinaamin ng mga inireklamo itong mga pulis pilit sila pinaamin ng mga pulis sa isang shooting incident na nangyari noong atras pa ng Nobyembre. Nagtamo pa nga ng sugat sa katawan itong dalawang complainant, epekto ng pambubugbog ng 4 na staff sergeant, isang master sergeant, isang corporal at 2 patrolman. Pero kahit wala pang sworn statement, tiniyak ni PNP-IAS Inspector General Attorney Dodo Dulay na gumulong na ang motu proprio investigation sa bahagi pa lamang ng regional office nito. Sa hiwalay na pahayag, itinanggi na rin ng Nabotas PNP ang paratang ng 2 murder suspect at nagpahayag ng kooperasyon sa PNP-IAS. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Live streaming guidelines ng ICI, pinarerepaso. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Giselle?
Nasaan si Giselle? Abangan natin si Giselle. Teka nga pala ha. Kahapon nabanggit natin yung issue po ng PITOL, yung feed-in tariff. Yung bang sinisingil sa atin kahit na halimbawa off-grid tayo, doon ho marami na hong nakikinabang na mga kumpanya, malalaking kumpanya, nagpatayo ho ng mga renewable energy. Nakakalungkot lamang po na tumataas ho yung sinisingil sa ating PITOL from 11 centavos naging 20 centavos na ho. Per kilowatt hour yun ha. Kahit na hindi ka gumagamit ng kuryente. Pakiusap naman natin sa atin hong mga investor dyan. Baka naman po pwede itigil na muna natin yung paniningil ho ng PITOL. Habang tayo po ang katwiran lagi, kinakailangan yan para maproteksyonan ho yung ating kakapusan ng kuryente. Alam ba ninyo, yung solar company ni Libiste, nabigyan pala yan ng 10,000 megawatt na proyekto para sa solar power. Malaki, Oo, sapat para magpailaw sa malaking bahagi ng Luzon. Pero ang naitayo pala, 174 megawatts lang. 2% lang, hindi pa nga umabot. Ang mas masakit pa, kumita na pala ito ng 18 billion pesos mula sa mga proyekto na halos hindi pa naman na ipapatayo. Kaya ang tanong, paano nakalusot yung ganitong sistema? Bakit ang mga consumer ang laging talo sa dulo? Di ba? Kaya sabi nga natin, baka naman pwedeng itigil na muna yung pong PITOL. Total nakinabang na ho rito ang maraming mga kumpanya. Mga pangako sa kuryente na hindi natupad. Pero bakit? Pagsingilan, sagad. Nagtutuloy-tuloy ito, solar ho yun, isa hindi nakapagtayo. Paano ho yung iba pang mga kumpanya na hindi pa rin ho nakapagpapatayo? Pag-usapan natin yan sa susunod ha. Sandali lang at nang mahabol si Giselle. Hindi ho ito subclade kay ha. Ordinaryo lang ho ito. Okay na. Tatapos na ako Balikan natin si Giselle Ricoport, RH15. Giselle. Good morning, Kuyang Angel. Pinarerepaso ng Makabayan Black ang panuntunan ng Independent Commission for Infrastructure sa live streaming ng kanilang mga pagdinig. Ayon kay Kabataan Representative Rene Luisco, dapat alisin ang opsyon na executive session dahil puro ganito ang inihirit ng mga iniimbitahan ng komisyon. Idiniin niyang hindi dapat selective ang pag-live stream at hanggang sa papel lamang ang commitment ng komisyon na isa publiko ang mga pagdinig hanggat binibigyan ng opsyon ng resource person para sa closed-door hearing. Pakinggan natin. Kung totoo ang gustong mangyaring involved ang publiko sa pagpapanagot, kailangang i-rethink yung existing guidelines on live streaming ng Independent Commission on Infrastructure. Nanindigan naman si ICI Executive Director Atty. Brian Osaka na nagkasalig sa batas ang guidelines ng Independent Commission. Binanggit niya na kasama sa mga batayan kung makaaapekto ang pag-live stream ng hearing sa investigasyon. Pakinggan natin. Kung mafo-frustrate yung investigasyon, then that is a ground for the Commission to grant the executive session. And that is clear in our guidelines. I encourage everyone here to read our guidelines because those guidelines are based on law, based on jurisprudence, and even the pronouncements of the Supreme Court. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Sa susunod na mga pagkakataon, pag-usapan pa ho natin. Teka muna, munti ko makakalimutan ha. Hinahabol na lang din ng BIR yung mga ghost receipts at saka mga ghost collection. Paalala ko lang din ho sa mga nag-iimbestiga kay Commissioner Charles Mendoza. Baka makalimutan nyo, baka check nyo nga po din yung kaso ng DB Mart. Yung DB Mart, ang assessment dito, nasa mga 3 to 5 billion yata, kung hindi ako nagkakamali. 3 billion. 3 billion? 5 billion. Anyway, whatever it is, pero yan ho ang dapat na maging singilan sana. Nasettle lang doon ng 300 million Ang tanong, sino ang nakinabang? Maganda umaga, Pilipinas! Ayan,
Basta next week natin pag-usapan yung iba pang isa din sa mga nagrereklamo tungkol po sa mga itinatayong mga solar sites, si Congressman Marco Hanco ng Pangasinan. Next week ho. Saka na ho natin pag-usapan, ubos ng oras natin eh. Susunod na po ang 2x2 sa Tangisias Balita. Kuya Angel po, si Angel Palmones, nagigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong langsawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 2x2 in just a while. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Mark Twain. Ang sabi niya, "The truth has no defense against a fool determined to believe a lie." Oras sa buong kapuluan, 8 na umaga. This time check is brought to you by AC. Now we are unboxing MXV coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Wow, ang saya.